Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Michelle Simbondo at itong ulat ng ating ng TechScope News. Isang malawakang krimen ng digital world ang ating tatalakay. Ito ang pangyayari ng may epekto ng milyong-milyong Pilipino, mga mamimili, estudyante at online buyers at kahit simpleng customer lang na gusto magpa-deliver ng chicken joy. Ngunit hindi lamang ito patungkol sa pagkain dahil milyong-milyong Pilipino ang tagpuan na nakawan ng mahalagang impormasyon at naging sanhi o target ng mga kawatan ay ang mga mailing sa Jollibee Foods Corporation. Ayon sa ulat ng Daily Security Review, ang Jollibee naging biktima ng isang malawakang data breach. Ayon sa mga ulat, aabot mahigit 32 milyong customer ang posibleng naapektuhan. Ang mga sensitibong impormasyon tulad ng buong pangalan, email address, contact number, at delivery address ay kabilang sa mga na-leak. Ito ay mga impormasyong ginagamit sa pang-araw-araw, ngunit ngayon ay posibleng hawak na ng mga cybercriminals. Ang tanong, paano nga ba ito nangyari? Sa mga cybersecurity expert, may kahinaan sa security system ng kumpanya. Posibleng ginamit ng mga hacker ang ilang teknik tulad ng phishing, kung saan nagpapadala sila ng mga mapadala ng email upang makuha ang login credentials ng admin. Maaari rin nilang gamitan ng SQL injection kung saan pinapasok ang system gamit ang mga utos na nilulusot sa mga form o search bar. Isa pang posibilidad ay ang pagkakaroon ng taong may internal access na sinadyang ipasok o namanipula ng mga hacker. Sa madaling salita, habang abala ang mga customer sa pag-order, may ibang tahimik na nagmamonitor ng system at kinokopya ang mahalagang data. Kaya't narito ang ilang hakbang upang maprotektahan natin ang ating sarili sa ganitong uri ng cyber attack. Unang hakbang, gumamit ng matibay na password. Huwag gumamit ng simpleng kombinasyon gaya ng pangalan o birthday. Gumamit ng uppercase at lowercase letter, numero at special character. Pangalawang hakbang, mag-enable ng two-factor authenticator. Kahit makuha pa ng iba ang iyong password, hindi pa rin sila agad makakapasok sa iyong account kung walang secondary code. Pangatlong hakbang, iwasan ang pag-click sa mga kahina-hinalang links o attachment, lalo na kung galing ito sa hindi kilalang email, text o social media message. Marami sa mga ito ang phishing attempts. Di lang pera ang ninanakaw, kundi pati ang ating identity access at personal na impormasyon. Kaya napakahalaga maging mapadmatsyag at responsable sa bawat galaw online. Ugaliin ang paggamit ng matibay na password at i-activate ang 2FA at suriin ang bawat mensahe o link bago ito buksan. Maging maingat rin sa mga apps na ini-install at siguraduhin updated ang iyong system ng iyong device. Mas mabuting mag-ingat kaysa sa magsisi sa bandang huli. Tandaan, kahit gaano ka-secure ang isang system, kung hindi tayo magiging maingat, maaari pa rin tayong mabiktima. Ang simpleng pag-iingat ay malaking hakbang laban sa mga cybercrime. Maging maingat sa mga link na galing sa di kilalang sender. Baka ito ay phishing attempts. Panatiling updated ang antivirus at huwag basta-basta mag-download ng apps mula sa hindi opisyal na sources. At higit sa lahat, maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Hindi lahat ng promosyon ay totoo at hindi lahat ng website ay ligtas. Tandaan ang pagiging maingat at mapanuri ang susi sa para makaiwas sa scam at identity theft. Muli, ako si Michelle C. Bondo.